Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Evanuel o Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong August 27. And for today, ating pag-uusapan kung paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Now, how can we further be aware of the will of God, no? Ito po ang ating magiging topic. And ating sisimulan ito sa pagbabasa ng Deuteronomy chapter 29 verse 29 na nagsasabing, "The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law." Sa Tagalog, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpahilanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng mga kautosang ito. So, unang-una, meron nang na-establish, no? Based on the Bible, may mga sekreto na tinataglay ang Panginoon na hindi natin malalaman. Dahil God's mind, God's knowledge, God's wisdom is so unmeasurable in terms of human standard. Hindi po natin ito maaabot. Kahit na anong gawin nating pag-aaral, kahit gaano katagal na research, kahit ilang henerasyon pa yung gugulin natin, we will never know all of the knowledge of God. And we will never even comprehend it. That is why, merong mga binigay at inihiyag na knowledge yung Panginoon sa atin. That is in the form of the Bible. That is the Word of God. And yung Word na yon ay binigay sa atin upang ating pag-aralan, busisihin, pagnilay-nilayan, isabuhay. Hindi lang sa henerasyon ngayon, kundi lahat ng henerasyon na darating. Dahil ito yung magiging sandata natin, pamamaraan natin upang tayo'y makasunod sa utos niya. God has revealed everything we need to know. Yung thirst for knowledge ng humans, hindi pa natin tunay or completely nako-comprehend yung Word of God . Pero once we do, that's everything we need to know. We need not know more. Because God's plan spans from creation to new creation. Kumbaga, buo na yung plano niya. And yung plano niya, magsasagawa yon, makakatulong tayo doon sa pamamagitan ng pag-iintindi sa kanyang kaalaman. Kaalaman na hinayaan niyang ibigay sa atin, inialay sa atin, in the form of the Bible. That is why God has a specific and unique plan for us, each and every one of us. May plano siya para sa akin, may plano siya para sa iyo. Maaaring, ito yung sign mo para malaman mo yung plano sa iyo ng Panginoon, no? So, treat this devotion as a call sign na alamin mo yung plano sa iyo ng Panginoon at gawin mo ito with all your might, with all your heart, and with all your soul. So, how can I know God's plan for me? Read the Bible, for it is God's revealed truth, commands, and will. Ito yung ibinigay sa atin. Ito yung ni-reveal sa atin. It is everything we need to know. Nakaloob na yun sa Biblia, kailangan lang nating basahin, intindihin, at isabuhay. So listen to the Spirit's leading and stay at the center of God's will, along with the knowledge that you acquire in the Bible. Dahil tatandaan po natin, iniwan ng Espiritu Santo sa atin to lead us, to guide us, para hindi tayo lumayo. At para mas lalong solidify yung kung anong knowledge yung nakukuha natin sa Biblia. And aside from that, we should never forget to pray. Pray continually in every situation. Kung ikaw ay naguguluhan, maaaring may mga katanungan ka, magtanong ka sa Panginoon in terms of prayer. Communicate with God, for God wants that. God wants your communication. For an intimate relationship requires communication. So pray. Ask God for guidance. Ask God for knowledge. And He will surely deliver. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.